So, mga kapatid, tayo na pagsimula na at sige po. Ako po si Tirso Javerina Jr. Ang itatanong ko lang kung ano ang inyong konsepto dito, yung sinasabi ng born again na once you save, always save. Once save, always save. Ano daw yung masasabi po natin? Sagot po natin mga kapatid, ang kanila pong doktrina sa once save, always save ay mali at hindi biblical. Pero sa Adventist, mayroong once save, always save. Ano po yon? Ito yung close of probation. Na pag sa close of probation, nag-decide ka na sa Panginoon, always save ka na doon. Hindi na po mapapahamak sa close of probation. Yan po yung paglilinaw sa atin. Kaya meron tayong once save, always save. Ito po ay after close of probation. Kasi pag sa close of probation, lahat ay decided na, yung masama magpapakasama. Ano pong nasa Apokalipsis 22:11. Basahin natin. Revelation 22:11. Ito po ang nakasulat mga kapatid. Ang liko ay magpapakaliko pa, at ang marumi ay magpapakarumi pa, at ang matuwid ay magpapakatuwid pa, at ang banal ay magpapakabanal pa. So, pagdating ng close of probation, yung mga matuwid, hindi na po mapapahamak. Always saved na yon. Ang masama, hindi na rin po magkakaroon ng pagkakataong maligtas. Hindi na sila magsisisi kasi yung masama, magpapakasama na, at matuwid, magpapakatuwid pa. So sa panahong yan, tatama yung once save, always save. Pero yung doktrina nila ngayon, na sa panahon before close of probation, once save, always save ay hindi po biblical. Ano po ang patunay po natin? Dito sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 15, ang talata ay 1, ay ganito ang mababasa natin hanggang 2. Unang Korinto 15:1 hanggang 2. Ngayon, ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Verse 2, ang sabi po dyan, sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. So yun mga kapatid. Merong pananampalataya na okay sa umpisa. Talagang tinanggap si Kristo. Ayos ang tanggap niya sa ating Panginoon. Subalit, natatangay siya ng mga pagsubok at kahirapan sa buhay. Kaya ang pananampalataya ay nawawala, nadadaig ng sanglibutan. Sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 6, talatang 4, ay ganito yung ating mababasa. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo. Ito, nakaunawa talaga to sa kaligtasan, no, mga kapatid. Naliwanagan, nakalasap ng kaloob ng kalangitan, biyaya, nakaroon ng nakabahagi o talagang ginaid ng Holy Spirit. Talatang 5, at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating. Talatang 6, saka nahiwalay sa Diyos ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos, at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. So yung mga salitang dito mga kapatid, yung salitang nahiwalay, dating kasama, nasa loob ng church, na justified, nakakilala sa Panginoon. Pero nahiwalay. Bakit sinasabi hindi na sila maring baguhin muli sa pagsisisi? Yamang kanilang ipinapako muli sa ganang kanilang sarilang anak ng Diyos. Ibig sabihin, hindi na nagsisisi, paulit-ulit na. Ang salitang ipinapakong muli, ang Panginoon ay bumabalik sa kasalanan, mga kapatid. Bumabalik sila sa dati nilang buhay. Kaya sabi diyan, ipinapakong muli sa ganang kanilang sariling anak ng Diyos, at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Ibig sabihin, nakakilala, Adventist, bumalik sa bisyo, nasisira yung pangalan ng Dos. O, di ba?
Samantala, pagka nagpatuloy naman sa nagbubunga yung pananampalataya, ang sabi ng Panginoon ay sa pamamagitan nila ay luluwalhatiin nila ang Panginoon. Sa Kapitulo 5, talatang 16 ng Mateo. Ito ang kabaliktaran nun. Mateo 5:16. Lumiwanag na gayon ang inyong mga ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nilang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatian ang inyong Ama na nasa langit. Ito yung nagbubungang pananampalataya. Ito yung nakatanggap ng kaloob ng kalangitan na hindi tumalikod, nagpatuloy at nakikita yung ebidensya sa kanila. Yung bunga ng pananampalataya ay mabuting gawa. So yung mabuting gawa sa atin, hindi means of salvation, kundi fruit of salvation. Yan ang nasa ating fundamental beliefs. Brother Gomer. Okay. Ang basis ng ating kaligtasan, mga kapatid, ay pananampalataya. Ang ibig sabihin, hanggat tayo po ay nasa pananampalataya, yung tunay po take note, yung tunay na pananampalataya. Kasi meron namang hindi talaga tunay na pananampalataya, mga kapatid. So, ang sabi ng ating Panginoon dun sa isang talata ng Juan, sa 8, ang talata po ay 31. Ay ganito po yung ating mababasa dyan sa talata na yan. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisisampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayo tunay nga kayong mga alagad ko. So, ano ang kondisyon? Kailangan ay manatili. Tama po ba, no? So, ang ibig sabihin, yung isang taong minsan ay sumampalataya, pwedeng dumating yung panahon na ayaw niya nang sumampalataya. Pag hindi na sa sumasampalataya, ibig sabihin, wala na ho sa kanya yung kaligtasan. Ngayon ang tanong, meron bang tatalikod sa pananampalataya? Di ba? Kasi pagka sinabi po nating once saved, always saved, once na ako'y sumampalataya, ligtas na ako. Ay paano kung ako'y tatalikod sa pananampalataya? Ligtas pa rin ba ako? So kung hindi, ibig sabihin, hindi po totoo yung once saved, always saved. So ang kailangan para maging always saved, manatili. May kondisyon. Hindi po ibig sabihin na kapag sumampalataya ka minsan, pagdating ng panahon, hindi ka na sumasampalataya. Yung kasi ang basis Ang sabi doon sa unang Timoteo 4, ang talata ay 1. Tingnan po ninyo, mga kapatid. Sa 4:1 ng unang Timoteo, ano sabi po dito? Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya. O ibig sabihin nito, nagkaroon ito ng pananampalataya. Tama? Kasi hindi mo naman pwedeng gamitin yung termino na tumalikod sa pananampalataya kung wala siyang pananampalataya dati. Di ba, no? So, doon sa salita ni Apostol Pablo na magsisitalikod sa pananampalataya, ang ibig sabihin ng mga taong ito ay mayroong pananampalataya. Kaya sila tumalikod sa pananampalataya. At nung sila tumalikod sa pananampalataya, ang ibig sabihin, hindi po sila nanatili. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoon doon sa mga sumampalataya ng mga Hudyo, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, tunay nga kayong mga alagad ko. So ang kondisyon po doon ay nasa pananatili. Ang tanong, kasi sabi ng mga osas, hindi nawawala ang kaligtasan. Tama naman, hindi ho nawawala ang kaligtasan, kaya lang pwedeng mawala sa'yo. Kasi yung kaligtasan, nandyan lang naman Kumbaga ang pera, marami hong pera, ikaw nga lang wala. Yung pang ibig sabihin nun. Kaya wag mo sabihing nawawala ang pera. Ang pera nandyan, ang problema wala sa'yo. Tama, no? Yung kaligtasan hindi nawawala, kaya lang pwedeng mawala sa isang tao. Paano ito mawawala, mga kapatid? O tingnan po ninyo ang sabi ni Apostol Juan sa unang Juan sa 5. Sundan po ninyo itong talata na ito. Ang talata po ay Jis. Ang sabi po dyan, ang nananampalataya sa anak ng Diyos ay may patutuo sa Kanya. Ang hindi nananampalataya sa Diyos ay ginagawang isang sinungaling ang Diyos, sapagkat hindi sumampalataya sa patutuo na ibinigay ng Diyos tungkol sa Kanyang anak. Ano yun? Verse 11. At ito ang patutuo na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasaan? Nasa Kanyang anak. Wala sa atin.
So yung kondisyon ng pagkakaroon ng buhay na walang hanggan, kailangan manatili tayo kay Kristo. Kasi na kay Kristo ang buhay na walang hanggan. Maliwanag po ba? Verse 12, ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang ibig sabihin, as long as na may relationship ka sa anak, nakakasigurado ka na ligtas ka. You are always saved. But, pagdating ng time na wala na sa iyo ang anak, ligtas ka pa rin ba? Wala na. Wala na sa iyo ang buhay. Sabi rito, ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Napansin po ninyo? Kung wala yung anak sa iyo, wala yung buhay, wala yung kaligtasan sa'yo. Ngayon ang tanong, yung bang anak ay pwedeng mawala sa'yo? Paano mawawala? Tingnan po ninyo dito sa 2 Juan. Umpisahan po natin sa talatang 8. Sabi diyan, mag-ingat kayo sa inyong sarili. Bakit daw po tayo mag-iingat? Para hindi mawala. So pwedeng mawala, hindi? Pwede. Kasi kung hindi na pwedeng mawala, sabi na Apostol Juan, ay okay lang yan, sige, hindi naman na yan mawawala. Pero sabi ni Apostol Juan, mag-ingat kayo sa inyong sarili. Bakit? Para hindi ninyo maiwala yung mga bagay na aming pinagpagalan. O yung pinagpagalan nila, yung kaligtasan natin nangaral sila kundi upang tanggapin ninyo ang isang lubos na kagantihan. Verse 9, tingnan po ninyo. Ang sino mang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng anak. Sino po ang kinaroroonan ng anak? Yung nananahan sa aral. Ibig sabihin, kung ikaw ay nananahan sa aral, kinaroroonan kang anak, at kung nasa iyo ang anak, mayroon kang buhay na walang hanggan. Correct? Ngayon, umalis ka dun sa aral. Ang hindi kinaroroonan ng aral ni Kristo, hindi kinaroroonan ng Diyos. So, ang ibig sabihin, kung umalis ka na sa aral, kaya pagbabalikan mo ngayon yung sinabi ni Kristo, ito po talaga yung tamang doktrina. 8:31. Tingnan po ninyo, balikan po uli. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisisampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayo, tunay nga kayo mga alagad ko. Ay meron ho kasi ayaw manatili sa salita So pag wala na sa atin yung aral, wala na yung anak sa atin, wala nang buhay. Pag nasa atin yung aral, nasa atin yung anak, nandun ang buhay. Kung yung once save, always save, ay hindi ho talaga totoo yan. Tingnan po ninyo ang pag-alala ni Apostol Pablo. Sa unang Tesalonica 3, dito po sa talatang ito kasi, nag-aalala kasi si Apostol Pablo. Tingnan po ninyo. Sa unang Tesalonica 3, ang talata ay 5. Sa 4 muna. Sapagkat sa katotohanan na kami ay kasama ninyo, ay aming sinabi ng una sa inyo na kami ay mga nagbabata ng kapighatian, gaya nga na nangyayari at nalalaman ninyo. Verse 5. Sabi niya rito, dahil dito naman, nang hindi ko na matiis pa, ako ay nagsugo upang matalastas ko ang inyong pananampalataya. Baka sa anumang paraan, kayo'y nangatukso ng manunukso. So, pwede pang matukso ng manunukso, tama, di ba? Ito po ay mananampalataya. Nag-aalala si Apostol Pablo. Kung totoo po ang osas, hindi na ho mag-aalala si Apostol Pablo. Sasabihin ni Apostol Pablo, sigurado naman ako, usas tayo Di ba? Sasabihin ni Apostol Pablo, usas ang paniniwala natin. Kahit anong mangyari sa mga taga-Tesalonica, maliligtas yan. Hindi po Kaya sabi ni Apostol Pablo, abay, sabi niya nagsugo ako para Para matalastas ko ang inyong pananampalataya. Baka sa anumang paraan kayo nangatukso ng manunukso. Pag natukso ng manunukso, ano sabi niya? At ang aming pagpapagal ay mawalan ng kabuluhan. So, ang ibig sabihin, mawawala nga talaga. Kasi nga, pwedeng matukso, kaya nga tayo makikipaglaban sa tukso. Dahil pag hindi tayo nakipaglaban sa tukso, at sa tulong ng Panginoon, mawawala tayo sa salita ng ating Panginoon, mawawala tayo sa Kanya. Mawawala yung ating kaligtasan. So, yung osas, hindi po totoo at hindi po yan doktrina ng Biblia. Huling talata, Hebreo 10, ang talata ay 38. Tingnan po ninyo. Verse 37 muna. Sapagkat sa madaling panahon, siyang pumaparito ay darating at hindi magluluwat. Naniwala po tayo dyan. Verse 38. Ngunit,
ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay saan? Sa pananampalataya. Diyan po talaga naka-founded yung ating paniniwala. At kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. So kung uurong, wala hong mangyayari. Kaya yung osas, delikado pong aral talaga yung maniwala tayo na, alam mo, napakadelikado nung osas eh. Alam nyo kung bakit ko napatunayan, mga kapatid? Tingnan po ninyo, mayroong osas na tumawag sa amin ni Brother Johnson. Tinanong ko sa kanya itong talatang ito sa unang Korintos 5, talatang 1. Ito po ay membro ng iglesia. Sabi sa talata na to, mga kapatid, sa kasalukuyay nababalita na sa inyo'y may pakikiapid. Yan. At ang ganyang pakikiapid ay wala kahit sa mga hintil. Na isa sa inyo'y nag-aari ng asawa ng kanyang ama. Ay grabe po ang gawain nito. Membro sa iglesia po ito. Abay, tinanong ko po yung naniniwala sa osas. Pag ito ba ay hindi nagsisi, maliligtas ito? Alam nyo sagot niya? Maliligtas daw. Ay sa demonyong aral po yan, mga kapatid. Kung itong nasa talatang 1 at hindi nagsisi ay maliligtas, naku po, ay napakadelikado po niyan. Kaya nga, dito ko napatunayan talaga na yung aral ng osas, masakit masabihin, aral po ng demonyo yan eh. Isipin po ninyo, tinanong ko, ito hubang nasa talatang 1, kapatid sa iglesia nakikiapid sa asawa ng kanyang ama, maliligtas? Ay maliligtas daw. Oo. Naku po, ay sabi ko, paano yan? Pagka ganyan. Ibig sabihin, nadaya. Bakit? Ano sabi ng Apostol Pablo? Tingnan po ninyo sa Korintos 6. Unang Korintos 6 ang talata 9. Sabi po dito, kaya nga tinanong ko Unang Korintos 5:1, mayroong nakikiapid na membro. Tinanong ko kung ligtas, oo daw. Di, binasa ko itong 6:9. Sabi rito, o hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko ay hindi nagsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Sino ang mandaraya ngayon? Yung osas. Bakit? Kasi sabi dito ni Apostol Pablo, huwag kayong padaya. Kahit ang mapakiapid ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ay tapos yung nasa 5:1 na nakikiapid daw doon sa asawa ng kanyang ama maliligtas daw. Ay di aral po ng demonyo, nadaya po sila. Sabi ni Apostol Pablo. Yan po yung dapat nating maintindihan dito, mga kapatid. Yan, nasa ano po yan? Nasa talatang 10. Hindi magmamana ng kaharian ng Diyos.